Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Miyerkules mga lodi. At malupit ang mga news natin ngayon. Grabe no, unang-una na dyan, tinamaan na yung ating lock profit no. Nag-profit na tayo ng 300 dollars no. So grabe, inabot niya. Ayan no, ito yan yung mga lodi. Yung candle na ito. Ayan, yung may wick na ito. Ayan no, medyo inabot niya pang. So nag-profit na tayo diyan, no. So ang ginawa ko mga lodi, dahil umabot ng yung mga, kasi nag-trade din ako sa iba kagabi. Umabot ng mga nasa 600 USD. No, simula nung ilang araw ba 'yun? Basta ilang araw, 'di ba? Umabot ng ganun, 600. So ang ginawa natin mga lods, nag-out ako, no. Syempre nag-profit ako ng talagang kinuha ko. Meron tayong kinuha, winidraw natin, at meron tayong pinambodega, no? Pinambodega natin sa mga coins, at meron din tayong iniwan na 100 USDT dito pang trade. So parang ganun yung nangyari, no? Nag-iwan ako ng 100 USDT, tapos kumuha ako pambayad ng bills. Kasi pambayad ng bills, kasi ang bill namin dito 11 dumadating, sa sakto 11. So pangbayad ng bills, tapos may mga binodega pa tayo. Nagbodega ako sa tatlong coins natin na medyo mababa yung bodega natin. So dinagdagan natin mga lods na. So ayun. So within 4 days o 5 days ata. Saan ba yung position ko dito? 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 5 days, yun ang tinubo natin, no? Nag-profit tayo, nagbodega, at nag-iwan dito ng pang-position ko mamaya-maya mga idol, no? Kanina pa ako nag-aabang kasi pagkagising ko, kinuha na nung oras to, madaling araw ata to. Hindi, alas 6 lang pala to. Grabe, alas 6. Mga idol, kinuha. Nagising kasi ako mga alas 8 na So nakita natin, sabi ko, oy, mag-aabang ako dito. Kasi nakita niyo yung guhit natin na to. Pwede niya maging support yan mga lodi. At sakto, dun nga siya maglalaro, kita nyo. 'Di ba? Kahit na 5 minutes mo yan, dun siya naglalaro. Kumbaga sa guhit natin, no? Hindi naman pala, mga ganyan dyan. Ilang oras na siya dyan. Simula alas 5 ng madaling araw, hanggang ngayon alauna. Hindi, alas 11 pa lang pala, sorry. Ilang oras na siya dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hours na siya dito, mga lodi, no, na naglalaro. Diba? So pwedeng ito din yung support niya. Kaya lang kasi baka ma-break to mamaya Baka ma-break to mamaya. Alam niyo kung bakit? Kasi na-reopen na yung government Di ba yung balita natin nung nakaraan? Sabi ko, once na ma-reopen yung government, may chance na bumagsak muna siya bago siya lumipad. So ayun yung pwede nating abangan dito, mga idol, no, na pwede siyang malaglag muna, and then abangan natin yung paglaglag na yun, saka tayo magpo-position. Kasi parang mas malaki yung chance kasi na hindi na siya malaglag siguro 60-40 for me 60% na medyo dumiretso, mag-consolidate na lang to, tas umangat. 40% for me na mag-consolidate, bumagsak bago umangat. Kasi magkakaroon tayo ng CPI mamaya Kaya lang kasi wala pa siyang date. Sana yun? Ayan tentative pa to, kasi nga sarado pa wala pa, hindi pa open Parang may hinihintay pa atang oras Kasi sabi dito mga lodi, saan yun? Ayan, dito muna tayo. President Trump says the government is reopening. We're opening up our country. It should have never been closed, no? So kumbaga, sinabi niya na any hours o any day, basta mag-open na siya. Kaya tentative pa tong ating CPI, kasi nga dahil dun, no, pwedeng mamayang madaling araw to ng Thursday. Mamaya, sa tingin ko baka mamaya nga to mga alas 2 alas 2 ng madaling araw, usually ganun So if matuloy mamaya, tatry natin panoorin ang takbo ng market, no, yung movement niya, para kung sakaling bumaba pa siya, maka-position tayo, mga lodi, no. So abang-abang lang tayo mamaya.
Anyway, mag-upload naman tayo mamayang gabi siguro mga 8, no? Check natin kung meron na siyang date o oras pala, meron na siyang time at tatry nating pumosisyon doon mga lods, no? So ayun yung sabi ni Trump, opening na 'di ba? Nung nakita natin yung history nung nag-open yung market, 'di ba? Halimbawa dito nag-open, nalaglag pa siya bago siya nag-consolidate, tas lumipad. 'Di ba? Ganun yung nangyari sa history. Every shutdown. Kaya lang ang kaibahan kasi ngayon mga idol ito yung pinakamahabang shutdown. Tsaka nasa bull market tayo. For me lang to mga lods, no? Sa isip ko lang nasa bull market. Kasi yung iba ang inisip nila bear market na. O, nasa inyo 'yun, mga idol, no? Pwedeng magkaiba tayo. Lahat naman tayo magkaiba ng opinion. Oh, nasa bull market for me, and then yung nag-shutdown parang na-delay. Yeah? Na-delay yung bull. Parang dinidelay nila. So, dahil sobrang haba nung shutdown, sa tingin ko, once na ma-reopen yan, maghahabol. No? Maghahabol yung mga good news na pwedeng mangyari. Kaya para magiging mabilis yung nito, action. Kasi, November na, December na susunod naman to. Nasa kalahati na tayo ng November. So, magkakaroon ng double time yung movement nito mga lods. For me lang yun O ito, yung whale mga lodi, kinlose niya lahat ng long niya. Ayan, sabi din ng Coin Bureau, the 10 billion hyper unit whale who made $200 million shorting the October crash. So isa siya sa mga parang insider kasi mga idol alam niya na magka-crash nung October 10, nakapag-short siya doon. So, ibig sabihin, insider to. Alam niya kung ano yung mga pwedeng mangyari, mga susunod na pwedeng mangyari sa market. Naglong siya. 'Di ba? So, ngayon, kinlose niya ngayon lahat ng ng long niya. Locking in 2.8 million profit. So, ibig sabihin, nag-profit pa rin siya. Siguro, sumabay sa akin to. Kaya lang sa atin, pipitsugin lang. So, kinlose niya na. Nag-profit na siya. Bakit, mga lodi? Kasi kung tiwala siyang lilipad to, hindi niya muna i-close. Parang yung sa akin, hihintayin ko muna. 'Di ba? Kaya lang kinlose niya na yung sa kanya. So, siguro meron siyang inside info na magdadrop pa muna yung market ng mga 3 days ganyan. Siguro sabihin natin kasi November 11 ngayon, 'di ba? Sabihin na natin yung mga hanggang 11 to 15 pababagsakin yung market, pwedeng ganun, di ba? O 11 to 15 bagsak yung market para mawalan ng loob yung mga bullies diyan. Kahit na may lumabas na ETF diyan, pabagsakin niyo yung market. Yun na yung last natin na chance para kumita at makabili sa boto. And then yun na, di ba? Saka makikita naman natin ulit na, oy, etong hyper liquid whale nag-position bigla ng long after kinlose niya ng nung November 11, ay 12 pala. November 12 kinlose niya, ngayong November 16 o 15 naglong na naman siya. O, di ba? Pwedeng ganoon mga lods So, pwede nga mangyari na itong ating chart medyo manguha pa muna to. Last na yun. Siguro last na yun, mga lods. Yun ang masarap tsempuhan. Tsempuhan natin yun. Yun ang masarap tsempuhan, mga idol, no? So, hintayin natin yung mga pwede mangyari dyan, mga lodi. Kasi syempre, tunugan natin tong hyper unit whale, mga lods, no? Kasi ito naman, actually maraming news dito sa airdrop, kaya lang hindi naman kasi ako nag-airdrop. So, mag-ingat kayo yung mga nag-airdrop dyan. Crypto call o KOL and airdrop farmer ICO Beast lost his 1 million pala. Ayan, 1 million mega Ethereum ICO allocation due to a negative social media post. ICO Beast posted on X about his allocation and asked how to hedge it. He also discussed how to sell the allocation in private OTC o yung over-the-counter markets. Finally, he proceeded to bash airdrops farmers, calling them the single worst possible foundation for a community. A day after the post, the Mega Ethereum team
publicly called him out and stripped his allocation. So, alam nyo mga Lodi, naalala ko tuloy, dati, yung mga kasama ko sa GC na mga kakilala ko na mga crypto, mga nauna pa sa akin yun eh. Mga kakilala, mga katropa ko, no? Sa iba't ibang lugar. Pero ang nangyari kasi, meron doon yung isang tropa namin na talagang ano yun, airdrop hunter yun mga lods, no? Siyempre, siya yung taga ano namin, taga parang confirm kung okay itong airdrop na to, ganito, ganyan. So, nung una sumasali pa ako, nagpa-profit sila, ganyan. Kaya lang, meron din kasing sa may mga airdrop din na minsan malulugi ka eh. Kasi may magpo-position ka din doon eh. Ay mag-invest ka rin doon eh. Mga lods eh, 'di ba? Bibili ka ng ganito, tapos hintayin mo kung anong mangyayari, 'di ba? Kung mapanalo ka ba o hindi, may mga ganong airdrop eh. Pero may mga airdrop din na free. 'Di ba? Kaya lang yung mga free, ayun yung medyo risky salihan eh, mga idol, kasi minsan ginagawa lang nila 'yon para maka-aura farming ng mga wallet. Para mga ganun eh. 'Di ba? Kasi unang-una, sabi nga nila, lahat naman ng mga developers ng mga crypto, ang goal niyan is kumita ng pera. Dahil may knowledge na sila dyan, alam nila yung lakaran sa scamming sa crypto, pwede nilang gawin yun. Pwede nilang magbulada sila ng mga magagandang salita. O eto, ganito yan, partner namin si ganito, si ganyan. No, mag-invest kayo dito, pag lumabas to, nako, panalo kayo, ganito, ganyan. No? Siyempre, kaya doon minsan na ano ako, nag-negative na ako doon sa airdrop. Nung una sumasali ako, medyo kumikita, medyo tabla, medyo minsan talo pa. Di ba? So, ayoko na nun kasi medyo dahil nga ganun, tas risky pa, hindi ko na masyadong sineryoso yung airdrop, no? So kayo, kung gusto niyo pero marami rin kumikita sa airdrop mga Lodi, don't get me wrong. Hindi lang talaga para sa akin yung airdrop, no? Hindi ko siya lakad, kumbaga hindi ko siya porte. Mas gusto ko mag-trade na lang kaysa mag-abang ako ng mga airdrop na ganyan. So, pero yung mga airdrop hunter na kumikita, ayun maganda. Meron mga grupo yan sa Facebook eh. Kaya lang umalis na kasi ako doon, nakalimutan ko na eh. Bukod doon sa GC namin, meron pa mga grupo yan eh. Yung iba, dati kasali ako doon. So ngayon hindi na. Umalis na kasi ako eh. So hanapin nyo na lang mga idol. Pero sabi ko nga, ingat kayo mga lods, kasi hindi rin basta-basta yan. Kasi kung ganun lang kadali yung mag-airdrop farming, lahat na nagpunta dyan. Di ba? Lahat na dyan yung lakad. Di ba? So, ibig sabihin, hindi rin siya ganun kadali, mga lods. No? O hindi rin ganun kadali kumita. O, ito na. The United Nations Development Program, o yung UNDP, plans to launch a blockchain academy for government officials. Grabe to. Ang ano nito, ang ganda nito, mga lodi, no? Yung mga government official, no, parang magkakaroon sila ng priority na mag-aral tungkol sa blockchain, mga lods, no? The initiative builds upon the existing program for UN staff and aim to help governments implement blockchain initiatives. The academy is set to go live at the end of 2025 with 4 select government partners. In addition, the UNDP will also launch blockchain advisory organization. The idea came about during a UN General Assembly attempt attended by top blockchain organizations including the Ethereum Foundation, Stellar, and Polygon. So ito mga Lodi, goods to. Pero ang ano sa akin dito, sana hindi lang mga government official, sana lahat din ng tao para mamulat yung mga tao, no? Magkaroon sila ng mga parang commercials na tawag dito, parang pinopromote nila yung blockchain or pinapaliwanag, hindi pinopromote, no? Parang pinapaliwanag nila na ito na yung mga ganito na yung mangyayari sa future, no? Kasi mga Lodi, crypto talaga ito. Sa banda sa huli ko na babasahin sana to eh, kaya lang hindi. Saan yun? To. Ay. Ito. Kasi sabi dito, ito nakakabit ko na nga dito. Sana ganun eh. Kumbaga lahat matututo. Lahat magkakaroon ng idea, lahat malalaman kung ano yung blockchain, kung ano yung crypto. Kasi mga Lodi, sa future, sabi nga ng Robinhood, crypto is becoming the infrastructure for the global financial system. Global financial system. So dapat lahat ng tao sana magkaroon ng idea kung ano yung magiging bagong financial system natin, which is crypto, blockchain,
at iba pa. Di ba? Kung ano man yan. Sana yung UN, magkaroon sila ng, yung alam niyo yun, yung parang awareness, o ganyan na lang, no? Awareness or educational video for blockchain, for crypto, or new financial system na pwedeng mangyari sa buong mundo, globally. 'Di ba? So, ayun yung ayun yung opinion ko diyan, mga lodi. Although wala namang bilang opinion ko dahil isa lang akong normal na tao. Pero sana ganun, mga idol, no? Kasi imagine, lahat ng tao alam yung blockchain, lahat ng tao alam yung crypto. 'Di ba? Alam yung lahat ng tao alam yung risk. Syempre kapag gumawa ka ng educational video o awareness video, sasabihin mo rin yung mga risk, 'di ba? Kung gaano ka volatile yung crypto, kung gaano kaganda yung blockchain, kung gaano ka transparent yung blockchain, makikita mo lahat ng mga transaction, ganto, ganyan, 'di ba? Tapos magkakaroon ng kumbaga matututo yung mga tao once na napapanood nila yung mga ganong educational video. 'Di ba? Dapat ma-required 'yun sa lahat ng mga news channel. Kung magko-commercial sila, dapat merong mga commercial ng mga educational video sa magiging bagong global financial system natin, which is yung blockchain at yung crypto. 'Di ba? Ano masabi niyo doon, mga lods, 'di ba? So, ayun yung opinion ko dito sa news na to ng YGG. Dahil nga dito, 'di ba? So, magiging na yung future, mabilisan lang to, mga idol. Baka sa pangatlong simula ngayon, baka sa mga susunod na cycle natin dumami na yung percent o lumaki na yung percent ng mga tao sa mundo na aware na sa crypto, no? Na alam na kung ano yung gamit ng crypto, alam na hindi siya scam. Kasi kung tutuusin, yung crypto risky talaga yan, mga idol, no? Marami nang i-scam. Pero once na lumabas na yung regulatory rules natin, yung clarity, yung batas natin tungkol sa crypto, magbabago lahat yan, mga idol. At once na lumabas na yon, dun magandang mag-umpisa ng mga awareness o educational video pagdating sa crypto kasi meron ng batas, 'di ba? Paliwanag din nila yung batas, yung ganoon, 'di ba? Sana sa Pilipinas magkaroon nun kasi importante 'yun kasi for me, yung mga may hirap nating tao na medyo gustong umunlad, mas maganda magamit nila yung blockchain para hindi sila ma-scam ng sarili nating gobyerno. sorry mga lods, na kasi meron akong kasing isa sa mga nasa GC namin, kaya napag-usapan namin, no, na swerte natin, sa totoo lang kasi bear market tayo, halos lahat pumasok. At ngayong after 4 years, kasi 2021 2022 bumagsak na, 'di ba? So kasi sabay-sabay kami halos sa Axie. Yung iba medyo veterans na pero hindi sila, for trading lang sila, hindi sila bodega nagte-trade lang. So, parang sinabi namin na, alam mo, ang swerte natin din, no? Kasi na-introduce sa atin yung crypto, no? Nalaman natin at medyo nag-profit tayo kumbaga on the process. Nag-profit tayo hanggang mag-bull market. Nalaman natin, natuto tayo mag-trade, natuto tayo mag-bodega. So, sa akin lang, mga idols, kung tutuusin, kwento ko lang ng konti lang. Kung tutuusin, kung hindi ako napunta sa crypto, baka pa rin kami ngayon, medyo taghirap, mga idol, ng sobra, no? Alam nyo dati, nagtinda pa nga ako ng fishbowl sa shop ko Una, t-shirt printing, tas medyo humina yung t-shirt printing, lalo na nung nag-pandemic. Siyempre, wala akong customer, gutom talaga, boy. 'Di ba? Ano pa ako nun, kumbaga si boss, may dami pang loan ni boss nun, maliit lang sahod ni boss nun kasi nga nag-loan siya. Tapos talagang kayod, kami, isang kahig santo kami noon, tinda akong pugo, nagtinda ako ng burger, ang dami kong tininda. Kung naging na nga ako, business minded. Alam niyo yung si Soma, ano bang palabas yun, yung Food Wars? Dahil pinanood ko yung anime niya, tapos doon ko dahil na-inspire ako sa mga luto-luto, tsaka HRM din kasi course ko medyo marunong din tayo magluto. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili kong burger, gumawa ako ng sarili kong shawarma. Tapos, dami kong binisnis, mga lodi. May pa nga ako, yung french fries, tas may juice, tas pwede mo lagyan ng nuggets, hotdog, yung mga ganun. Ang tagal nun, puro ganun. Tapos, tanggang wala na. Tapos, nagteke na lang ako sa shop ko. Tapos, yung mga player, nagbabayad na lang sa akin. Tapos, ginawa ko,
Dahil ang tagal nila doon, bumibili pa sila sa malayo. Ako na nagluto ako ng pugo, fishbowl, lahat yan. Binibenta ko sa labas. Saka sa shop, sa loob, sa mga customer, mga player. As yun. And then, Axie. May niyaya nga ako ng tropa ko, no, si Nyorp, no. So, sobrang salamat din talaga kay Nyorp, kasi kung hindi niya ako niyaya noon, hindi ko, kumbaga busy lang ako sa buhay eh. Inom, trabaho, ganun lang. Saka nagkakasakit na nga ako nun eh. Kumbaga, no, araw-araw akong bukas. Ako kasi gumagawa ng lahat eh. Pati yung pita bread, ako gumagawa. Pagkasara ko, gagawa ulit ako ng pita bread. Nasa bahay, tas tutulog. Pagising, bukas shop, tinda. Ganun buhay ko dati. Tapos, naging Axie. Nakabili akong isang team, tas yan, continue na. As YouTube ko na yung Axie kasi nagla-live pa nga ako dati ng Axie eh. Tapos, ayun na, nag-crypto na mga lodi, no, na nalaman ko na hindi lang pala SLP yung crypto. Tapos, yun na, dati alam ko yung Bitcoin, pero hindi ko naman nalaman ako nun. Tapos yun na nga, sa GC namin, nagkakausap na tungkol sa mga crypto, ganito, ganyan. Tapos yun, hanggang, history na. Diba? Tapos ngayon, kumikita na tayo sa trading, sa bodega, kasi syempre, kahit papaano, bumubodega din ako nun. Pinag-aaralan ko rin yung mga crypto. At shoutout din kay boss, syempre, tinutulungan kong sinusuportahan ako eh. So yun, dahil doon, ayun na, kumbaga, yung shop ko nga sarado na eh. Dito na lang ako sa bahay eh. Yung shop ko, parkingan na lang ni Rocket eh. Tapos, ay ni Ragnar eh, yung motor ko. Tapos ngayon na, dito na lang, ang ginagawa ko, inaasikaso ko na lang yung mga bata, minsan nagkakaroon pa, pero minsan may ano pa rin kasi ako order, tsaka nag-edit pa rin kasi ako mga idol eh. So may mga editing skills ako, kaya yung thumbnail ko puro ganyan. So may mga ini-edit ako, mga ganun. Minsan may pumapasok sa akin trabaho. So ayun na lang. Tapos YouTube, crypto, trading, ganun. At medyo dun lumaki yung aking profit, mga lodi. Tapos hanggang nakapagbodega, nakabili ng motor, nakabili ng sasakyan dahil dito sa crypto. So ang gusto ko, kaya ako nasabi yun, yung kwento na yun, kasi kung ako nagawa ko yun, no, na wala naman akong alam sa crypto dati, sabi ko nga, nagtinda lang ako din ako ng mga fishbowl pagkain. Paano pa yung iba? Na kung mai-introduce sa kanila yung crypto, meron silang mga knowledge, mga college student, mga magagaling sa math, no, mga gusto talagang umahon sa buhay, di maraming mga magkakaroon ng chance, no, na parang umangat sila sa buhay o kahit papaano makaangat ng konti dahil makatulong sa kanila yung crypto. Syempre, pero hindi naman kasi ganun kabilis din yun, mga lodi, no? Kailangan mo rin talaga ng pag-aaral. Kailangan mo talagang aralin, no? Which is kaya nga tayo nandito, no? Ang ginagawa natin, nag-news tayo, nagbibigay tayo ng mga idea, no? Pero at the end of the day, decision nyo pa rin yun. Huwag kayong aasa sa decision ng iba, mga lodi. Ayun yung pinakamagandang matutunan nyo, na decision nyo kung kasi pera nyo yan eh. Iisipin nyo, kayo nagdadala nyan eh. Kasi ganoon din ako dati eh. Ginagaya ko yung mga yon, yung mga pinapanood ko. Ang na-realize ko, hindi pala kami magkasing laki ng margin o ng kapital. Sila, ang lalaki ng kapital nila, ako sobrang liit lang ng kapital ko. So sila, kaya nila magtiis, kaya nilang kumbaga mag-paper loss ng malaki. Ako, sila 1/4 pa lang ng asset nila. Liquidation ko na. Di ba? Ako na-liquidate na, sila wala pa rin po, sumisipol-sipol lang, wala pa yan. Ganun lang yan. Kaya so dapat kumbaga I learn it in a hard way, mga lodi. Ang laki rin ng tinalo ko dati. Bago ako medyo nagkaroon ng idea dito. Actually, every night talagang iniisip ko yun. Paano kaya to? Paano kaya yung mga candle na yan? Nanonood daw sa YouTube, marami yan. Mga tutorial, mga candle. Mga idol. Pero for me, dahil nga napanood ko si Boss Robo, parang sa kanya ko kasi parang narinig na hindi nyo kailangan ma-stress habang nagtitrade. Kumbaga, chill ka lang. Kasi kaya nga, ang trading kasi, mga lodi, parang lang yan eh. Tama na pag-aralan mo. Timing ang pinaka-importante, tatimingan mo siya. Once na ilang beses ka na nagtitrade, makikita mo na yung chart
mga idol eh. Halimbawa, parang umiilaw na, makikita mo na yung daan. Nakita niyo si, kilala niyo si Tengen sa sa Demon Slayer. Di ba nakikita niya yung daan, yung mga susundan niya? Parang ganun sa chart. Parang, ayan, kumbaga, wala pang napiprint na mga candle, parang nai-imagine mo na kung saan siya papunta. Ganun. At saan ka babase sa ganun? Sa mga dulo-dulo rin, mga lodi, no? Kumbaga, nandito siya. O, kita nyo, hindi man siya identical, pero halos nauntog siya dito sa line na to. 'Di ba? Which is dito rin 'yan, mga lodi. Ganun dito rin nauntog to. From dito nauntog siya dito, and then bumaba. Umahon, pumunta doon, nauntog siya ulit doon sa part na 'yan. So, titignan mo rin yung history ng ganyan, ng ganito, mga lodi. Medyo mahaba-haba pa rin basahan eh. Pero kung seryoso ka, kaya mo rin 'yan. Kaya ganun yung gusto kong mangyari, na maging aware yung mga tao pagdating sa blockchain, sa crypto, sa trading, sa investment, para sana kagaya ko, medyo makaluwag-luwag lang ng konti, 'di ba? Yung mga taong katulad ko dati na wala rin talaga, mga idol, no. Yun, tangina, napaluha na yung ilong ko. Ayan. Napunta tayo dito, mga lord, no? The IRS says crypto is treated as property. Lalo pa ngayon, no, na yung crypto talagang ina-adapt na ng napakarami, mga idol, no. Hindi katulad dati na pag nag-invest ka sa ganito, tangina, naalala ko tuloy, wala kang basihan kung paano mo malalaman kung magra-rug pull yung coins dati na i-investan mo. Ang pinakasikreto lang nun dati, ako sa akin ang diskarte ko nun, para hindi ma-rug pull yung coins na tatayaan ko, titignan ko yung roadmap niya. Pero minsan, kahit na may white paper, tas may roadmap, invento lang din yun ng developers. Para lang makapasok, para lang makonvince ka niya na pumasok dun sa coins na yun. So, ang gagawin ko nun, tinitignan ko kung sino yung mga partner niya. Yan. Ngayon, titignan ko yung mga partner niya. Uy, eto, ganito, ganyan. Usually, yung Axie kasi, ang partner niya, yung Animoca brands dati, di ba? So, hindi naman although bumagsak yung Axie, pero yung Animoca brands, marami pa rin siyang partner na iba. Hindi bumagsak yung Axie, pero hindi naman nawala Tapos tinitignan ko yung mga partner ng mga nag-rug pull na coins. Kapag yung nag-rug pull na coins, partner niya rin yung coins na tatayaan ko, hindi ko na tinatayaan yun. Pero pag yung partner nito yung mga coins na hindi nagra-rug pull, ayun, tinatayaan ko siya. Parang gano'n, nagbabaka sakali ako sa kanila. Pero hindi yun sure, Kumbaga nagbabaka sakali pa rin ako, ganun. Ngayon, wala na. Ngayon, napakadali na, mga lodi. Pag nag-apply ng ETF, matik na yun. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi yung mga institution na yan, bago nila i-apply ng ETF yan, sila na mismo nagre-research para sa'yo. Di ba? Hindi naman nila apply ng ETF yan kung magra-rug pull yan. Dahil na, di ba? Isipin nyo, yung Franklin Templeton, yun, di ba? Tapos nag-apply sila ng ETF ng gantong coins. Tingin niyo ba nag-apply sila doon para lang ma-rug pull sila? Syempre hindi. Di ba? At ano ba yung coins na pinakamaraming apply ng ETF? Di ba? XRP, Solana, Bitcoin, Ethereum. Kung magbi-Bitcoin ka, napakalaki na ng Bitcoin. Pero kung XRP ka, XRP pinakamababa na presyo yun sa apat na yan Pag tinignan nyo rito sa CoinGecko, ano yung pinakamababang price? Bitcoin, 6 million. Ethereum, 200,000. XRP, 141 pesos. BNB, 56,000. Solana, 9,000. Ano yung pinakamababa rito? Kahit sa top 6 lang. Di ba XRP? Tapos, isa siya sa pinakamaraming coins na nag-apply ng ETF, yung mga malalaking institution. So, dun pa lang, alam mo na hindi ka niya rarag pullin. Di ba? Parang ganun. So, kayong bahala binibigyan ko lang kayo ng idea. Tapos eto, which is dito, medyo sangayon ako. No altcoin run without Ethereum moving first. No? Sa history, 4-year cycle, ganun lagi yung nangyayari. No? Tom Lee says Bitcoin is still under-owned, even with some OG selling above 100K. If institutions rotate in, he believes Bitcoin can still push towards 150K to 200K. So, ganito rin yung naiisip ko, mga lodi. Meron pang aabotin si Bitcoin na medyo mataas bago malaglag.
And the asset class just isn't represented in traditional portfolios yet. But he sees even bigger upside in Ethereum. So iniisip niya na mas nilipad si Ethereum. Stablecoins, tokenized gold, and Wall Street asset tokenization all rely on smart contracts chains. And Ethereum is where that infrastructure is being built. No? His teams target Ethereum 9K to 12K, no? Which is 2x to 3x pa to. Hindi, 3x to 4x in this coming months, no? So inaasahan niya ngayong December magna 9K to 12K si Ethereum, which is pag nangyari yan, no, mga idol, altcoin season na talaga, sobra. And here's the key for the market. Altcoins don't run until Ethereum leads, no? Liquidity rotates to top down, BTC, Ethereum, major alts. If you want a strong altcoin cycle, you want Ethereum strength first, parang ganun, no? So ako naniniwala ako na meron pang alt season, mga idol, at pwedeng Ethereum kasi syempre si Tom Lee bias sa Ethereum to. Talagang bata niya yan eh. Pero ako, pwedeng magbago ang lahat, no? Pwedeng Ethereum yung mag-lead, which is goods yun. Pero pwede ring XRP yung mag-lead, which is mas goods for me. O, either way, goods para sa akin, mga idol, no? So ito, JP Morgan estimate up to 8 billion of inflows into XRP ETFs in the first year. Without only 3.5 billion XRP available on exchanges, this could trigger a supply shock, pushing prices far beyond current levels na $2.5, di ba? Depending on how quickly capital enters, XRP could realistically to mga lodi, realistic daw, ano? Reach $20 to $100 as limited supply meets strong institutional demand. Minimum 2-year digit at minimum 2 digits this year. So ngayong year daw minimum 2 digits. So $10 pinakamababa, mga lods, no? $99 pinakamataas. 'Di ba? So JP Morgan ang nagsabi niyan, mga lodi. Oh. Anong sa tingin nyo? This year daw 'yan, ha. This year, no? Sana magkatotoo, mga lodi. Breaking. Ito, kasi ito 'di ba JP Morgan. So ito naman sino ba 'to? Basahin na natin. XRP ETF will double what Solana did, no? Yung Canary Capital, no? Canary Capital CEO calls XRP the king of institutional crypto, no? Siya nagsabi niya na yung CEO ng Canary Capital. So here's what just dropped. Stephen McClurg, CEO of Canary Capital, just went on the Paul Baron show and said it straight. An XRP ETF could probably double what Solana did. He pointed out that the HBAR ETF pulled in 70 million in 3 days and XRP's market cap is 50% larger. Diba? That's why he thinks XRP ETFs could see 2x the inflows Solana did, potentially hundreds of millions in 1 week. Grabe to, mga idol, no? So, etong tao na to, mga idol, hindi naman yan magsasalita ng ganyan kasi CEO yan ng Canary Capital. Ibig sabihin, bago yan magsalita, alam niya rin yung sinasabi niya. Di ba? Ano yan, baliw? Magsasalita lang dyan ng kung ano-ano. Ito. Solana's a retail token, he said. XRP is built for global finance for banks, payments, and institutional flows. Ripple took one for the whole industry. Grabe naman yung Ripple. Si McClurg didn't hold back his respect for Ripple and its CEO. We've been big fans of XRP for a long time, even during the persecution. No? They took one for the team. Ayun nga yung sinasabi ko, mga idol eh. Parang sinalo lahat ng XRP noon, ng Ripple, yung demanda ng SEC. And then nung nanalo yung Ripple, lahat ng crypto na kinabang. No? Pero ang sumalo lang ng hirap noon, Ripple or XRP. And then nung pinanalo nila yun, nakinabang lahat ng crypto, mga lodi. No? For the whole crypto industry, I'm a big fan of Brad Garlinghouse, Jeblo, and Ripple team. O, di ba? Nabanggit pa ako. Hindi, wala ako dyan. Yan. Tapos, ito naman.
Ito medyo ano lang to, paalala. If you hold your asset on a ledger, listen up. So ito mga idol pero tanggalin ko yung sounds, basahin na lang natin. If you hold a ledger, if you don't wanna do institutional custody, look, the biggest thing would tell people. Unfortunately, it's just to never touch it. Mga idol, no? Kumbaga, kung meron kayong mga wallet tulad ng mga cold wallet, hard wallet, wag nyo nang hawakan. Ano nyo na lang, hold nyo na lang. Wag nyo tignan. Siyempre, wag nyo titignan hanggat dumating dun sa timeline nyo na gusto nyo nang kunin. Pero habang wala pa dun, hayaan nyo lang muna. Wag nyo nang hawakan. Ganun. Never look at it, di ba? Never open it. Never do anything with it, sabi niya mga lodi, no? That seems to be the only safe way to really interact with one of these things, sabi niya mga idol, no? Because the attack vectors are just too multi-dimensional. Grabe, no? Kasi naalala niyo yung nahack kahapon na kagabi na binalita ko na OG na siya sa crypto. Tapos sorry. Bukod sa OG na siya sa crypto, ano pa siya, may dunong pa siya sa computer, pero nahack pa rin siya, di ba? Kaya ang sabi niya multi-dimensional daw. It's hard to even track the new attack vector, even is basta yun, basta, di ba? Kumbaga mag-ingat kayo, no? Pero hindi ko to ni-news para kabahan kayo, lalo na yung mga walang cold wallet. Easy lang mga lodi, no? Yung mga crypto exchange, mga idol, actually, kasi yung iba kasi kaya nagkaroon ng doubt pagdating sa mga crypto exchange dahil sa nangyari sa FTX, 'di ba? Number 2 biggest crypto exchange in the whole wide world yun. Tapos biglang na-bankrupt. Ang daming customer nun, mga idol, pangalawa sa Binance yun. So, na-bankrupt, lahat ng mga client iyak, 'di ba? So doon nagkaroon talaga ng mga tumaas yung kagustuhan ng iba na lahat sana ng asset ilagay sa cold wallet, no? Pero sa tingin ko tama 'yun. Pero sa tingin ko yung nangyari sa FTX is once in a blue moon lang 'yun mangyari, mga idol So may chance na mangyari, pero kung susundan man 'yon medyo tawag dito, maliit na yung chance, no? At lalo na ngayon magkakaroon tayo ng law, ng batas pagdating sa mga ganyan. Siyempre kasama ng itatakel yan. Nasa history ng crypto yan So isa yan sa mga pinag-aaralan ng mga gumagawa ng batas. Paano pag ganito, yung katulad na nangyari sa FTX, ganito ganyan. So dati kasi wala pang rules noon, pero nakulong pa rin si 'di ba? Si Sam Bankman-Fried, 'di ba? Si SBF. So ngayon mas titibay na yung batas pagdating diyan. So sa tingin ko, kung gusto niyo talagang pinaka-safe, ilagay niyo sa cold wallet, mga lodi. Pero ang advice ko kasi, kung mga nasa 5 digits yung asset nyo, tapos dinilipat-lipat nyo, nagtitrade kayo, dinadagdagan nyo, binubodegaan nyo, okay lang sa crypto exchange yun. Tapos ang pinaka-pangalawang safe, yung hot wallet, which is ano yung hot wallet? MetaMask, Ronin wallet, di ba? Pwede yan kung wala pa kayong pambili ng cold wallet. Tapos syempre yun cold wallet na yung pangatlo. Yun yung para sa akin is pinaka-safe, mga idol, no? Pero chill, mga lods, no? Siguro yung mga inahack yung mga kahapon, talagang tina-target sila. Pero kung kayo naman normal lang, I don't know. Pero wag kasi baka dahil dito kabahan kayo, tapos talagang pilitin nyo makabili, which is okay lang naman, pilitin nyo naman talaga makabili. Goods na goods pa rin yun. Pero wag kayo wag nyo masyadong ewan ko, ano ba sabihin ko? Baka kasi ma-pressure kayo na bumili. Ayoko naman sana ma-pressure kayo na bumili ng cold wallet tapos di na kayo magtiwala sa mga iba, 'di ba? Which is yung risk naman kasi andyan yan lagi kahit saan mga lods 'di ba? So kung gusto mo talaga maging safe, kasi nga sabi ko, kung 6 digit na yung asset mo, edi nasa 100,000 na yun. Kung ganoon, bumili ka na ng cold wallet, matik na yun kasi nakaipon ka na nga ng 6 digit Yung kumbaga, malaking pera na yun kung ma-hack ka, 'di ba? Pero kung mga nasa 20,000, 30,000, tapos ginagamit mo pa pang trade,
60,000, pwede nang dyan muna sa crypto exchange yun. Pwede na yun. Para nagagalaw-galaw mo, di ba? Pero kung plano mo nang i-hold ng sobrang tagal, cold wallet na advice talaga yun. Analyst believes a big time pump for XRP is coming by the end of November and before end of the year. Sabi dito, mga lodi, nakilala nyo ba to? Nakalimutan ko yung pangalan nito, napapanood ko rin sa YouTube to eh. XRP is experiencing a mild bearish drift after failing to sustain its hold above $2.58. Downturns can be opportunities. Instead of panicking, why not use this moment to potentially increase your XRP holding? Check out Majestic Dice. It's a game where you can potentially double your balance and have some fun while you're at it. O, yun ma? So, yung nangyayari ngayong November, sa tingin ko, sabi ko nga, planado lahat eh, mga idol eh. Kaya sila nag-shutdown eh. Kasi ayaw nila magkaroon ng October. Ngayon, yung Moonbember, kung try pa rin nilang pigilan yan, mga idol, akin, ang opinion ko, habang pinipigilan mo, pag nakawala yan, mas mataas yung lipad niyan, mga lods, di ba? So, ang daming lalabas yung mga idol, November, ETF. Tangina, ang daming ETF, mga idol, sa XRP. Ilan ba? 18? Di ba? 18 ETF, mga idol, mag-aagawan sa XRP yan lahat, mga lodi, no? Yung mga institution na yan, mga company na yan. Di ba? O tapos, magiging bangko pa yung Ripple. Ewan ko na lang talaga, mga idol, no? So, ayan do your own research. I'm not a financial advisor. Kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Update ulit tayo. Check natin kung magkakaroon na ng time yung CPI report mamaya-maya, mga lods, na. So, kita-kits tayo mamaya. Huwag nyo kalimutang i-like yung video, subscribe kayo sa hindi pa nakasubscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, check nyo yung link natin dyan sa baba. Yung mga link dyan, i-visit nyo, malulupit yung mga link dyan, mga lods. So, dyan lahat ng kailangan nyo pag magki-crypto na kayo. Lahat ng link dyan, may cold wallet dyan, may basta dyan lahat eh. May VPN dyan. Kayo lang bahala, mga lods. At syempre, kung gusto nyo masama sa raffle link ni Boy WhatsApp, no? Subscribe kayo sa kanyang channel dahil magpapa-Gcash siya sa December. Sa lahat ng nag-subscribe sa kanya sa channel niya, ira-raffle niya yan at bibigyan niya yung mapalad na 5 person ng tigpa 500 na Gcash, mga lodi. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa nanood, mga lodi. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo. Wait, Clovis TV, I said it wrong. Subscribe to Clovis Gaming and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Oh, no, I'm not gonna say it. Also, there's bonus and discounts in the description. Now I need to say it. If you don't subscribe to me, I will become that mommy or the mommy or that guy. Wait, I forgot to say 6, 7.